Magandang umaga sa inyong lahat, kabayan. Ngayon pala ay pag-uusapan natin kung sino ba ang mas malaki ang pasahod, si Japan o si South Korea. Tara pagtugmain natin at pagkumparahin natin kung sino nga ba ang may mas malaking pasahod. Simulan na natin. Bali, umpisahan natin ang pagkukumpara sa sahod ni Japan versus sa sahod ni Korea. Umpisahan natin sa per ora. Sa hourly rate o sa per oras, si Japan ay meron siyang per oras na 861 yen, Japanese yen. So kung ano mo ito sa Philippine money, kung ipapapalit mo ito sa Philippine money, nasa 430 pesos. Ngayon si South Korea naman ay may per oras na 9,620 won, o kung sa Philippine money ay nasa 404 pesos. So mapapansin natin na mas mataas ang per oras ni Japan. Sunod naman natin yung daily rate. Sa daily rate ni Japan ay meron siyang 6,888 yen. Kung sa Philippine money ay nasa 3,400 pesos. So ang daily kay Japan ay nasa 3,400 pesos. Tingnan naman natin yung daily rate ni South Korea. Si South Korea ay mayroon siyang 76,960 won, o kung sa Philippine money ay nasa 3,232 pesos. So mas malaki pa rin ang daily rate ni Japan. By the way, ito palang pinag-uusapan natin ay patungkol to sa sahod as factory worker. At gusto ko lang din banggitin na yung sahod na to ay base rin sa sinasahod ng kapwa OFW natin na si Ren Malate. Nabanggit niya to sa vlog niya. Salamat kasi dahil sa vlog mo, Ma'am Ren Malate, ay mapagkukumpara natin ang sahod sa Japan at sa South Korea. Ayun, pagpatuloy na natin. Ang sunod naman natin ay yung weekly ni Japan at weekly ni South Korea. Una, kay Japan mayroon siyang weekly na 34,440 yen, o kung sa Philippine money ay nasa 17,000 pesos. Si South Korea naman ay mayroon siyang weekly na 384,800, o kung sa Philippine money ay nasa 16,161 pesos. So mas malaki pa rin ang sahod kay Japan. Ngayon, ang isusunod naman natin ay yung overtime rate. So overtime rate, si Japan ay mayroong 1,076 yen, o kung sa Philippine money ay nasa 538 pesos. Si South Korea naman ay may overtime rate na 14,430 won, o kung sa Philippine money ay nasa 606 pesos. Mas malaki naman pagdating sa overtime si South Korea. Ngayon tingnan natin yung monthly. Sa monthly pala ni Japan ay minultiply natin sa 22 days kasi ayon din naman ito sa vlog ni Ma'am Ren Malate. Ngayon ang pasahod daw kasi kay Japan is bumabase sa daily.
So kung ilang araw lang isang buwan, doon nila ibabase yung sahod mo sa isang buwan. Hindi katulad ng kay South Korea na kapag nakumpleto mo yung 22 days or yung binubuong buwan or yung working days sa isang buwan, automatic monthly ang sahod mo. Monthly ka talaga dito kay South Korea. Ngayon pagtugmain naman natin yung monthly, kung ano ang pinagkaiba. Ngayon sa monthly ni Japan ay sumahod siya ng 151,536 yen. O kung sa Philippine money ay tumataginting na 75,768 pesos. Ngayon, tingnan naman natin si South Korea. Si South Korea, sa isang buwan, ang sasahurin mo rito ay nasa 2,010,580 won. O kung sa Philippine money ay tumataginting na 84,444 pesos. Mapapansin natin na mas malaki ang sahod kay South Korea pagdating sa monthly. Kasi si South Korea ay hindi naka daily rate. Ngayon, once kasi na pumasok ka ng Lunes hanggang Biyernes, automatic, pag nakumpleto mo yung mga araw na yun, automatic babayaran yung linggo mo. So kung papasok ka ng kumpletong 4 na week na walang absent, automatic babayaran yung linggo mo. Kaya mangyayari, tataas ang monthly mo. So kung mapapansin natin, mas mataas ang monthly ni South Korea kumpara kay Japan. Kasi nga si Japan ay bumabase sa daily rate. Pero ang pasahod nila is monthly din. Kaya lang sa daily nila ay binabase. Hindi katulad ni South Korea na kahit na merong 22 days na work or 20 days, basta naka-isang buwan ka, automatic masusunod yung basic na monthly salary mo na nasa 2 million. So pagtugmain naman natin ngayon ang mga kaltas sa ating sahod. Ngayon si Japan ay mayroon din siyang binabayaran o kaltas, ayon din to sa vlog ni Ma'am Ren Malate. Una ay yung dorm. Meron siyang dorm na kaltas, meron siyang employment, insurance premium, social insurance premium, sewage, telephone, internet charge, gas, electricity, tubig. Yun ay lahat ay ikakaltas sa sahod mo. So ang total ng ikakaltas base rin sa vlog ni Ma'am Ren Malate ay nasa 44,680 yen ang total deduction sa kanyang sahod. So kung i-convert mo nga daw to sa Philippine money ay nasa 22,340 pesos. So medyo malaki nga. Ang kaltas ni Japan sa kanyang sahod ay nasa 22,340 pesos. Ngayon, kumpara naman natin kay South Korea. Si South Korea ay may charge din na dormitory. Pinagkaiba nga lang ni South Korea kay Japan. Si South Korea, kapag binigyan ka dito ng employer mo ng kisok sa kalimitan, libre na yung wifi, tubig, electric, gas, depende. Pero kasi sa amin, libre to lahat. Pero hindi naman lahat. Kaya anong nangyari, pag nagbayad ka ng dormitory nyo, automatic libre na rin yun. Kaya parang mas maliit ang babayaran mo. Tapos syempre meron din kaming health benefits, yan, mga ganyan. Tapos ito pang cook meal na katulad ng kay Japan na mga insurance. Pero ito kasing cook meal parang SSS sa Pinas, na kung saan binabawasan kami na nasa 3,700. Ngayon yung 3,700 in peso, dodoblehin nila yan. Ngayon makukuha mo yan pagbalik mo ng Pinas. So kinakalta siya pero parang ipon mo na rin. So ang total deduction naman ni South Korea sa loob ng isang buwan ay nasa 392,670 won.
O kung sa Philippine money ay nasa 16,492 pesos. So kung pagtutugmain natin, si Japan ay merong salary deduction na 22,340 pesos. Samantalang si South Korea ay mayroon lang na 16,492 pesos. Ngayon, pagtutugmain na natin yung pinaka-inaantay natin yung matitira sa sahod. Ngayon, si Japan, kung ima-minus natin yung deduction, ay mayroon na lang siyang natitira sa sahod na 106,856 yen. O kung sa Philippine money ay nasa 53,428 pesos. So malaki na rin yun sa 53,000. So kung kumpara naman natin kay South Korea, dito sa amin sa South Korea ay nasa 1,617,910 won. O kung sa Philippine money ay 67,952 pesos. So kung mapapansin natin, mas mataas ang natitirang sahod kay South Korea kumpara kay Japan. Mas lamang to ng nasa 14,000 pesos. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana makatulong tong video na to sa pag-iisip nyo kung saang bansa nyo gustong pumunta. Anyway, kahit naman mas maliit o mas malaki ang sahod, ang mahalaga nakakaipon tayo at mas malaki pa rin ang sahod natin kumpara sa Pinas. Yun lang, sana tuparin nyo rin kung gusto nyong makarating sa ibang bansa. Tuparin nyo yung pangarap nyo, lagi nyong ingatan yung pangangatawan nyo syempre, at wag na wag makakalimutan magdasal. Salamat ulit sa panonood at thank you sa pag-consume ng oras para lang mapaliwanag to. Kasi kung tutusin, napakarami, ang hirap intindihin. Pero yun lang, salamat, goodbye and God bless.